So, yeah. Good morning. So, ito yung gagawin natin today, guys. So, gagawa tayo ng daing na bangus. Bangus. Hindi pala siya bangus. Ano pala siya? Harders ba yung tawag doon? So, marami akong ginawa. So, nakababad siya ngayon. So, bababad natin siya dyan ulit. Tapos, meron na tayong mga napak. Order na yan, guys. So, yan. Napak natin. So, ginagawa ko lang siyang sometimes part-time lang. Part-time lang para yung magawa ako minsan. So, kasi itong iba na to, na siya, na natin siya, nababad na siya na mabuti. Tapos yung iba, ibabalik natin doon para mababad siya bago natin siya ipapak. So, marami-rami pa pala tayong makukuha sa ilalim. And that's it. So, maganda yung quality ng meat niya. So, you can see, medyo maputla na siya. Ibig sabihin, proper na yung pagkakababad niya. Malasa na siya. So, gumawa ako nito before. So, mga mga 5 piraso lang yung nagawa ko. Tapos, ang dami nagre-request kasi parang nabitin daw sila. So, sabi ko, pag may time ako, gagawa ko ulit. So, last time, nakahanap ako ng mabilhan. Nakachamba ako nakita ko yung pinagbibilan namin. So, bumili ako ng marami. Kaya makakapagawa ako ng marami. Tapos meron ako mga paunang order. I-deliver na lang siya. Tapos yung iba naman, pang amin. Pang pang bahay-bahay. Pang regalo. Pamigay. Tapos yung malalayo, ayun, bumibili sila. Kasi mahirap maghanap ng fresh na isda dito. Ayan. Diba? Sisimula ako. Nagtanggal ako ng gloves kasi tawag dito na nahirapan ako mag-video habang naglilipat ng isda. Kasi mangangamoy ang cellphone natin. Ayan. Kasiyahan na namin ito dito sa Africa. Yung mga isdang ganito sariwa. Kasi may season na marami silang huling ganito, tapos may mga season din na wala. So, habang in season pa, gagawa tayo ng mga ganito para meron tayong mga naka-stock. Tapos may mga bumibili din talaga tsaka umu-order. So, second time ko pala siyang gagawin this time. Kasi yung sample lang naman yung ginawa ko before, nagustuhan. Kaya ayun, nagre-request ulit sila. Hindi ko alam kung ilang piraso itong pinabad ko. Para nasa 100 plus ata. So, maglalagay ako ng 5 piraso per packet. So, mura lang benta dyan. Ay, mga 2 days ang effort. Hindi pala 2 days, mga 3 days ang effort. Yan. Kasi pinababad ko talaga siya ng matagal. Tapos nilagyan ko ng proper na spices. Ganyan. Tapos yung mga ito na nasa bandang itaas, nababad ko naman na siya. Kaya lang pinababad ko siya ulit para manuot yung lasa. Ganyan. Ayan. Then after nito, marami pa ako mga olives na aasikasuhin. Yung mga olives ko na ready na for sale also. Kasi naubusan ako ng stock last time. Kailangan ko ulit mag-restock at tikman kung ano yung pwede nang ibenta. Ayan. Kasi yung olives kasi sa bahay, lang siya guys. Tawag dito, galing na sa garden. Tapos hindi ko naman alam kung ano yung gagawin ko kasi napakarami niya. So 5 yung puno namin sa olives namin. So kailangan mo siyang harvestin every 1 to 2 years. Depende kapag maganda yung season. Talaga namumulaklak siya every year. Pero minsan, after 2 years. So, ginagawa ko, binababad ko siya ng from months to 1 year. Nakabrine siya. So, yun ang ginagawa ko sa olives ko naman. Tapos, yun, binibenta ko rin siya. Dinadrop ko sa mga store para mabenta ko siya. Kasi sayang, diba?
Kailangan mo siyang gawa ng paraan. Kasi naman yung naka-stack lang siya doon sa my garden o itatapon mo lang siya o sa may na ganyan. Kasi napakadami. Siguro ang harvest ko this time siguro nasa 150 liters. Ganun. Up to liters pa yun. Kilos. Sana? Parang ganun. Basta ilang gallons yun. Kasi isang gallon, 25 liters na eh. Ay, ilang gallon yun. Marami. Tapos mga bote-bote pa. So, ibababat naman na siya na ganyan. Tapos ito, ipaplastic na natin siya. Pwede natin siyang i-plastic. Okay guys. Bye-bye. Later na lang pakita. Busy-busy.